Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na bagsak na alyansa. Nako, Villar at Aimee kumalas na, nagkagulo na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, magbigay na naman tayo ng konting opinyon at reaksyon patungkol po sa mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga kaubayan, unahin na po natin ito. Si Atty. Claire Castro. Ito mga karabin natin. Sabi niya po dito, no? Nako talaga itong si Yusek Claire, no? Sabi niya po dito, hindi gumagana ang justice system sa kanila. Sa Duterte siguro ito mga kababayan. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes, gumagana. Pero sa kanila ay mukhang hindi. Yan po ang statement coming from our very own, no? Undersecretary Yusek Castro, mga kababayan. Aba, may pinipili na lang pala ngayon ang batas, no? Ano kaya ang basihan ni Castro, mga kababayan, kung bakit sinasabi niyang hindi gagana sa mga Duterte ang justice system natin? Sa mga ordinaryong tao lang daw pwedeng gumana ang justice system. Ibig sabihin nito, no? Eto, di ba pwedeng i-disbar na lang ito? Kasi pag ganito ng ganito ang maririnig mo sa isang abogada, no? Sa isang attorney, talagang mawawalan ka talaga ng ng tiwala sa justice system natin. Ang sinasabi niya dito ay hindi fair, no? Ang justice system natin, no? May mga pagkakataong pag Duterte daw di umano ay walang hustisya sa kanila. Hindi gumagana sa kanilang hustisya. Bakit hindi gumagana? Hindi ba yan mga tao? Mga alien ba yan? Diba? Para lang daw ang hustisya sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin, hindi rin gagana sa'yo. Kasi hindi ka rin naman ordinaryo Diba? Yung si Claire. Ano sa palagay nyo? Tama ba itong sinasabi ni si Claire Castro, mga kababayan? Kung si Gadon nga, na tanggalan ng lisensya, baka pwede ito rin mga kababayan kasi kakaiba po ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig no? Okay lang sana kung parehas natin. No? Parehas natin yung magsasalita nito na walang alam sa batas at hindi abogado. Diba? We are not part of the justice system. Sila, si Yusek Claire Castro, she is part of the justice system. Attorney ito No? She is part of the justice system. Anong masasabi niyo dyan mga kaubayan? I-comment nyo na nga lang mga karibin natin. At eto pa. Nako, eto namang si Arnold Clavio, mga kaubayan, no? Basahin po natin yung kanyang statement. Teka lang Eto naman pong si Arnold Clavio, mga kaubayan, sabi niya po, puro na lang tungkol sa pag-aresto ng dating Pangulong Duterte ang laman ng balita. Mainstream at social media halos araw-araw. Bring home PRRD. Yan ang sigaw ng kanyang mga taga-suporta. Kahit nasa kamay na ng International Criminal Court ang kapalaran ng dating Pangulo. Talaga ba? Sabi niya po dito, baka pwede naman isigaw natin lahat I bring back the funds. Pare-pareho lang kayo. Nagtatapunan ng mga issue. Sa huli, dapat lahat ng opisyalis ng gobyerno ay mananagot. Lalo na sa issue ng paglustay ng kaban ng bayan, hindi kami nakakalimot. Yan
Galing po yan kay Arnold Clavio, mga kababayan. Anong gusto mong pag-usapan ng taong bayan, Arnold Clavio? No? Parang ano siya umay na siya, no, sa social media and mainstream media, focusing on Duterte. Yun naman ang gusto ninyo no? Mag-focus sa Duterte at para hindi makita yung mga pagkakamali ng gobyerno. Diba? Anong gusto mong pag-usapan natin, Arnold Clavio? Patungkol sa buhay mo? Patungkol kay Sara Balabagan? Tapos na yan Sustentuhan mo na lang. Diba? Ano pa bang pwede nating i-point out dito kay Arnold Clavio, no? Itong sinasabi niyang bring back the funds. Tama. I agree with you, Arnold Clavio. Dapat sabihin natin, lalo na kayo, mga mainstream media mga bulag kayo But bring back the funds talaga. Hanapan nyo, no? Magtanong kayo kung anong proyekto ang meron ng ating gobyerno, para magamit kayo ng gobyerno, no? Kasi hinahanapan ng gobyerno ng mga proyekto, wala naman tayong nakikitang big ticket project, mga kababayan. Nasaan na punta yung mga pondo? Sabihin mo, Arnold Clavio, habang nagbabalita ka, itanong mo sa gobyerno yung 5,500 flood control project. Di ba? Bakit yung Maharlika funds na kinuha yung pondo sa taong bayan rin no? Yung PhilHealth funds, itanong mo. Habang nag-broadcast, total, yan naman ang gusto mo, di ba? Huwag kalimutan yung mga pondo. Alangan naman kami lang ang sumigaw, tapos kayo hindi. Mainstream media. Bring back our funds daw ang sigaw ni Arnold Clavio, mga kababayan. No, kaya tanungin mo dapat yung gobyerno natin, nasaan ang pondo? Di ba? Nasaan ang pondo ng 2025 na na-release na pala? Sige, tanungin mo, Arnold Clavio. Baka sakali may sumagot sa iyo dahil broadcaster ka Veterano ka ng broadcaster Di ba? Tanong mo kasi gusto mo namang bring back our funds Itanong mo kay Tambaluslos kung nasaan na. Di ba? Hindi kilala po natin itong si Arnold Clavio no? Hindi po yung tatahol sa gobyerno, mga kababayan. Sa Duterte, tatahol ito, pero sa gobyerno, hindi natin masabi, di ba? Anong opinion nyo dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto pa, isa pang broadcaster, mga kababayan, upakan din natin to. Sabi po, Gretchen Ho, may hirit tungkol sa pagiging bias. Ito po ang kanyang Sabi niya, bias with an ED. Biased. Thanks po. Kasi sinisigawan siyang bias, sinabihan siya doon sa dahig na bias, no? Sabi po sa balita, cool na sumagot si TV5 News anchor Gretchen Ho sa mga nag-aakusang bias siya sa pagbabalita ng mga pangyayari sa The Hague, Netherlands, kung saan naroon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto ng International Criminal Court. So, you know what? Itinatama tayo ni Gretchen Ho, no? Dito sa kanyang post. Dapat biased daw with an ED. Pero, isa lang, maging biased man yan na walang ED or may ED, mga kaubayan, as long as naintindihan mo yung word, no? Yung meaning ng word, okay lang yan. May pagkakaiba ba? Bias pa rin naman ang tingin sa'yo. Kahit bias without ED or ED. Di ba? Bias ka pa rin. No? Walang pagbabago doon. So what I'm trying to point out here, mga kaob, kahit baguhin mo pa yung spelling niyan, as long as nababasa ng ordinaryong Pilipino na biased ka. Di ba? Wala nang anong cool. Hindi yan cool, mga kaubayan. Cool bang maging bias ka? Buti sana kung vlogger ka. We understand. Talagang bias talaga tayo, mga kaubayan, kasi hindi natin pwedeng paghalawin yung balat sa tinalupan, mga kaubayan. Kailangan mo talagang mamili dito sa mundo ng social media
bilang vlogger, di ba? Kailangan mo mamili. Sa tama ka, sa mali ka. Yun lang yun eh. Pero pag ikaw ay isang news or mainstream media, you have to be neutral. Pero okay lang kahit hindi kayo maging neutral, ilan lang din naman kayo eh. Di ba? Ayan mga kabayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, isa pa pong pag-uusapan natin bago po natin i-play yung video. Ito, gustong-gusto kong pag-usapan mga karibin natin. Si Congressman Lordan Suwan ng Cagayan de Oro, mga kabayan, ayan po siya. Meron po siyang statement. Patungkol po ito doon sa plano, no? Na zero remittance ng mga OFW. Sabi niya po dito, don't bite the hand of... teka lang, maliit eh. Ito, ulitin ko mga kabayan. Don't bite the hand that feeds you. Diba? Ito lang ang masasabi ko sa mga OFW na maglulunsad ng zero remittance week bilang taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala kayong utang na loob. Talaga. Wala kayong utang na loob na tulungan namin ang mga... Yun, sabi niya, wala kayong mga utang na loob na tulungan namin ang mga pamilya ninyo dito sa Pilipinas sa hospital bills at nabigyan na pa ng AX, AKAP at TUPAD. Dahil yan sa inisyatibo ni Speaker Martin Romualdez at President Bongbong Marcos Jr. Kaya matuto naman kayong magpasalamat. Ha? Ano daw? Baka ang gobyerno ang ibig mong sabihin, no? Ang gobyerno ang magpasalamat sa ating mga OFW. Binabaliktad mo eh. Ibig sabihin, may utang na loob ang mga OFW sa ating gobyerno. Doon na nga sila nagtrabaho kasi hindi ninyo kayang pagpatrabahuin dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo, may utang ba na loob sila sa inyo? Dahil sa hospital bills, AX, AKAP at TUPAD. Huwag nyo kami. Bakit? Ang tanong ko, sige nga. Ang tanong ko po dito, nakakatanggap ba ng AX, AKAP at TUPAD yung mga OFW? Yung pamilya nila dito nakakatanggap? Huwag nyo kaming lukuin, mga karubi natin. No? Kasi kapag ikaw ay nakakaangat-angat sa buhay, hindi ka na po sinasali dyan sa AKAP, TUPAD, AX na yan. Diba? Ano ito? Panunumbat? Sinusumbatan mo yung mga OFW natin? Congressman Lordan Suwan? Sinusumbatan mo sila? Anong pakialam mo kung hindi sila mag-remit? Pera naman nila yan. Hindi naman pera ng gobyerno. Yung pera nga ng gobyerno, hindi niyo maasikaso ng maayos eh. Ninanakaw na lang eh. Pera na po yan ng mga OFW. Wala kayong pakialam dyan sa gobyerno kung anong gawin nila sa pera nila. Kung mag-remit man sila o hindi. Sa kanilang mga pamilya dito. Diba? May mga strategy yan sila. No? May mga ginagawa silang paraan yan eh. No? Para hindi naman magutom yung mga pamilya nila dito. Pero eto lang, no? Bakit kailangan mong sumbatan? Bakit kailangan mong sumbatan yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa? Sinusumbatan mo ng tulong ninyo sa mga hospital bills. AX, AKAP at TUPAD, yan ang isinusumbat ninyo. Doon na dapat magpasalamat pa sila dahil tumutulong kayo. Ay nako. Mag-ano muna kayo, ipakita nyo muna, no? Na talagang itong ating mga kababayan, yung kanilang pamilya, no? Yung mga OFW nating mga kababayan, yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas ay nakakakuha talaga ng AKAP at TUPAD, AX. At libreng libreng hospital bills. Sige nga, ipakita nyo muna. Baka mamaya hanggang salita lang yan, wala naman palang natatanggap na tulong yung ating mga kababayan na pamilya ng mga OFW. Di ba? Kasi ako talaga duda ako eh. Duda ako dito sa sinasabing binibigyan ng AKAP, TUPAD at AX
yung pamilya ng OFW. Medyo nagdududa tayo dyan mga kababayan, no? Well, anyway, opinion ko lang naman yan at may mga opinion rin naman kayo. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Kung naniniwala kayo dito kay Suwan, ay Congressman Suwan, ay maniwala kayo. Wala rin naman akong magagawa. Pero what I'm trying to point out here, medyo malabo mga kababayan, no? Alright, ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang po at eto na. Pasadahan na po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng campaign manager ng Alyansa, si Representative Chongco, tungkol sa mga kandidato ng Alyansa na hindi na nag-a-attend sa campaign rallies. May dalawa pong kandidato, si Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Both of them are from the Nacionalista Party. Tatlong okasyon na hindi sila nag-a-attend sa alyansa na major activities. Okay, sa Tacloban campaign rally and Cavite campaign rally, very evident na wala doon itong dalawang kandidata nila. Tapos sa Laguna, press conference, wala rin sila. Watak-watak na mga kababayan. Ilalaglag na ba sila sa alyansa? Nako, para lumulubog na ba ang barko? Pakinggan natin itong pahayag ng campaign manager ng alyansa. Senator Amy from the lineup ng alyansa. At saka yung isa pa po kasi there are also speculation na baka si Congressman Camille Villar will also be dropped from the slate. Okay. With regards to that question, I cannot answer that question for them. So, I think for siguro sa dapat na tulong tayo. So, wala pong pinag-usapan so far yung alyansa, pati yung nationalista regarding sa future nila sa slate. Are there any plans to drop Senator Amy from the lineup ng alyansa? At saka yung isa pa po kasi there are also speculation na baka si Congressman Camille Villar will also be dropped from the slate. Okay. With regards to that question, I cannot answer that question for them. No? So, I think for Amy, siguro sa dapat na tulong tanong tayo. So, wala pong pinag-usapan so far yung alyansa, pati yung nationalista regarding sa future nila sa slate. Wala. Are there any plans to drop Okay. Speaking of alyansa, no? 4 na partido yan eh. Nationalista Party, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition, and Partido Federal. So, sa Nationalista Party, 3 yung kandidato na sumama sa alyansa. Amy Marcos, Camille Villar, and Pia Cayetano. Tingnan natin ang stand ng Nationalista Party. Ang head, ang leader ng Nationalista Party, yung mag-asawang Villar. Nagsalita itong mag-asawa. Senator Cynthia Villar, sabi niya, I do not agree. Yung ginawa nila na pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC Netherlands. Hindi pwede yun. Bakit mo surrender ang isang dating Pangulo sa foreigner? So, maging ganun pa man, mga kababayan, tapos na po, no? Ayaw man nila ngayon. Pero bakit wala silang ginawa nung kasagsagan ng pagdukot, no? Kay former President Duterte. Bakit wala silang nagawa? Ngayon lang sila nagsasalita, mga kababayan. Diba? Well, anyway, what we're trying to point out here sa video ito ay parang bagsak na, no? Sabi nga kanina ni General Macanas, lumulubog na ba ang barko? Bagsak na po ba ang alyansa ng administrasyon, mga kababayan? 2 na po. Dati 12, no? Pinagmamalaki nila 12, 12-0. Ngayon 10 na lang, mga kababayan, sapagkat mukhang kakalas na Senator Amy Marcos at Villar, mga kababayan, dito po sa alyansang ito. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.
Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.